Ang aklat ni Joel, Kabanata 1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Joel na anak ni Pethuel. Dinggin ninyo ito, ninyong mga matanda, at pakinggan ninyong lahat na mananahan sa lupain. Nagkaroon ba ganito sa inyong mga kaarawan o sa mga kaarawan ng inyong mga magulang? Saysayin ninyo sa inyong mga anak at saysayin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak at ng kanilang mga anak sa susunod na lahi. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang, at ang iniwan ng balang ay kinain ng uod, at ang iniwan ng uod ay kinain ng kuliglig. Magsibangon kayo, kayong mga manlalasing, at magsiiyak kayo, at manambitan kayo, kayong lahat na manginginom ng alak, dahil sa matamis na alak, sapagkat nahiwalay sa inyong bibig, sapagkat isang bansa ay sumampa sa aking lupain, malakas at walang bilang. Ang kanyang mga ngipin ay mga ngipin ng leon, at siya'y may bagang ng malaking leon. Kanyang iniwasak ang aking puno ng ubas, at ibinagsak ang aking puno ng igos. Kanyang tinalupang malinis at inihagis. Ang mga sanga niya ay naging maputi. Managhoy ka na parang babaeng nabibigkisan ng kayong magaspang dahil sa asawan ng kanyang kabataan. Ang handog na harina at ang inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng Panginoon. Ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwan ng Panginoon, ay nangananangis. Ang bukid ay sira, ang lupain ay nahahapis, sapagkat ang trigo ay sira, ang bagong alak ay tuyo, ang langis ay kulang. Mga hiya kayo, o kayong mga mambubukid, manambitan kayo, o kayong mga manguubas, dahil sa trigo at dahil sa sebada, sapagkat ang pag-aani sa bukid ay nawala, ang puno ng ubas ay natuyo, at ang puno ng higos ay nalalanta. Ang puno ng granada, ang puno ng palma ay gayon din, at ang puno ng mansanas, lahat ng punong kahoy sa parang ay tuyo, sapagkat ang kagalakan ay nawala sa mga anak ng mga tao. Mangagbigkis kayo ng kayong magaspang, at magsipanaghoy kayong mga saserdote. Manambitan kayo, kayong mga tagapangasiwan ng dambana. Hali kayo, magsihiga kayong magdamag sa kayong magaspang, kayong mga tagapangasiwan ng aking Diyos, sapagkat ang handog na harina at ang inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng inyong Diyos. Mangaghayag kayo ng ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Inyong pisanin ang mga matanda at ang lahat na mananahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos, at magsidaing kayo sa Panginoon sa aban ng araw na yaon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, at darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. Hindi baga ang pagkain ay nahiwalay sa ating mga mata? Oo, ang kagalakan at ang kasayahan ay nahiwalay sa bahay ng ating Diyos? Ang mga binhi ay nangabubulok sa kanilang bugal. Ang mga kamalig ay nangakahandusay na sira. Ang mga imbakan ay bagsak, sapagkat ang trigo ay natuyo. Ganyan na lamang ang ungal ng mga hayop. Ang mga kawan ng mga hayop ay natitigilan, sapagkat wala silang pastulan. Oo, ang mga kawan ng tupa ay nangapahamak. O Panginoon, sa iyo'y dumadaing ako, sapagkat sinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang, at sinunog ng liyab ang lahat na punong kahoy sa parang.
Oo, ang mga hayop sa bukid ay nagsisihingal sa iyo, sapagat ang mga batis ng tubig ay nangatuyo at sinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang. Joel, Kabanata 2. Hipan ninyo ang pakakak sa Sion at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na, araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng dilim, gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok, isang malaking bayan at matibay. Hindi nagkaroon kailanman ng gaya niyaon, ni magkakaroon pa man pagkatapos ng mga yaon, hanggang sa mga taon ng maraming salit-saling lahi. Isang apoy ang sumusupok sa harap nila, at sa likuran nila ay isang liyab ang sumusunog. Ang lupain ay parang halamanan sa Eden sa harap nila, at sa likuran nila ay isang sirang ilang. Oo, at walang makatanan sa kanila. Ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo, at kung paano ang mga ngabayo, gayon sila nagsisitakbo, parang ingay na mga karo sa mga taluktok na mga bundok. Nagsisilukso sila, parang hugong ng liyab ng apoy na sumusupok sa dayami, parang isang matibay na bayan na humahanay sa pagbabaka. Sa kanilang harapan ay nangahihirapan ang mga bayan. Lahat ng mukha ay nangamumutla. Sila'y nagsisitakbong parang mga malakas na lalaki. Sila'y nagsisipag-alambitin sa kuta na parang mga lalaking mangdidigma. At sila'y nagsisilakad bawat isa ng kanikanyang mga lakad. At hindi nila binabago ang kanilang mga hanay, ni nagtutulakan mang isay-isa. Sila'y lumalakad bawat isa sa kanikanyang landas. At sila'y magsisisagupa sa mga almas, at hindi sila malalansag. Kanilang nilulukso ang bayan, kanilang tinatakbo ang kuta, kanilang pinag-aalambitinan ang mga bahay. Sila'y nagsisipasok sa mga dungawan na parang magnanakaw. Ang lupa ay mayayanig sa harap nila, ang langit ay nanginginig, ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at itinitigil ng mga bituin ang kanilang kislap, at pinatutunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa harap ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang kampamento ay totoong malaki, sapagkat malakas na nagsasagawa ng kanyang salita, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot, at sinong makatatahan? Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan, at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin, at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon niyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahan loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Sinong makakaalam kung siya'y hindi magbabalik loob at magsisisi at mag-iiwan ng isang pagpapala sa likuran niya, ng handog na harina at ng inuming handog sa Panginoon ninyong Diyos? Hipan ninyo ang pakakak sa Sion. Magsipangilin kayo ng isang ayuno. Magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Tipunin ninyo ang bayan. Banalin ang kapisanan. Pisanin ang mga matanda. Tipunin ang mga bata. At yaong mga pasusuhin. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid, at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. Manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwan ng Panginoon, sa pagitan ng portiko at ng dambana, at kanilang sabihin,
Maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong ibigay ang iyong bayan sa kakutyaan, na ang mga bansa bagay magpuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, saan nandoon ang kanilang Diyos? Noon ang Panginoon ay naging masikap sa kanilang lupain at nahabag sa kanyang bayan. At ang Panginoon ay sumagot at nagsabi sa kanyang bayan, narito, ako'y magdadala sa inyo ng trigo at alak at langis at inyong kabubusugan, at hindi ko na gagawin pa kayo ng kakutyaan sa gitna ng mga bansa, kundi aking ihihiwalay na malayo sa inyo ang hukbo sa hilagaan, at aking itataboy siya sa isang lupaing basal at sira, ang kanyang unahay sa dagat silanganan, at ang kanyang pinakahuling bahagi ay sa dagat kanluran, at ang kanyang baho ay aalingasaw, at ang masamang amoy ay iilang-ilang, sapagkat siya'y gumawa ng mga malaking bagay. Huwag kang matakot, o lupain. Ikaw ay matuwa at magalak, sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Huwag kayong mga takot, kayong mga hayop sa parang, sapagkat ang mga pastulan sa ilang ay lumalago, sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga, ang puno ng higos at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Kayo nga'y mga tuwa, kayong mga anak ng Sion, at mga galak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat, at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo, ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan, at ang mga lapag ay mga pupuno ng trigo, at ang mga kamalig ay aapawan ng alak at langis, at aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, at ng kuliglig, at ng tipaklong na siyang aking malaking hukbo, na aking sinugo sa gitna ninyo. At kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos, na gumagawa ng kapabalaghan sa inyo, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon ninyong Diyos, at wala nang iba, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy, at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, duroon yaong nangangatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Joel, Kabanata 3. Sapagkat, narito, sa mga kaarawang yaon, at sa panahong yaon, pagka aking ibabalik ang mga bihag sa Huda at Jerusalem, aking pipisanin ang lahat na bansa, at aking ibababa sila sa libis ni Hosapat, at ako'y makikipagtanggol sa kanila roon dahil sa aking bayan at dahil sa aking manang Israel, na kanilang pinangalat sa mga bansa, at binahagi ang aking lupain.
at kanilang pinagsapalaran ang aking bayan, at kanilang ibinigay ang isang batang lalaki dahil sa isang patutut, at ipinagbili ang isang batang babae dahil sa alak, upang sila'y mga kainom. Oo, at ano kayo sa akin, O Tiro at Sidon, at buong lupain ng Pilistia? Gagantihin ba ninyo ako? At kung ako'y inyong gantihin, maliksi at madali na aking ibabalik ang inyong kagantihan sa inyong sariling ulo. Yamang inyong kinuha ang aking pilak at aking ginto, at inyong dinala sa inyong mga templo ang aking mainam at maligayang mga bagay, at ipinagbili ang mga anak ng Huda at ang mga anak ng Jerusalem ay inyong ipinagbili sa mga anak ng mga taga-Gresya, upang inyong mailayo sa kanilang hangganan. Narito, aking pasisiglahin sila sa dako na inyong pinagbilhan sa kanila, at aking ibabalik ang inyong kagantihan sa inyong sariling ulo, at aking ipagbibili ang inyong mga anak na lalaki at babae sa kamay ng mga anak ni Huda, at ipagbili nila sila sa mga tao sa Seba, sa isang bansang malayo, sapagkat sinalita ng Panginoon. Itanyag ninyo ito sa mga bansa. Mangaghanda kayo ng digma. Pasiglahin ninyo ang mga malakas na lalaki. Magsilapit ang lahat na lalaking mangdidigma. Sila'y magsisampa. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod, at mga sibat ang inyong mga karit. Magsabi ang mahina, ako'y malakas. Mangagmadali kayo, at magsiparito kayong lahat na bansa sa palibot, at magpipisan kayo. Inyong pababain doon ang inyong mga makapangyarihan, O Panginoon. Magpakasigla ang mga bansa, at magsisampa sa libis ni Hosapat, sapagkat dooy uupo ako upang hatulan ang lahat na bansa sa palibot. Gamitin ninyo ang karit, sapagkat ang aanihin ay hinog na. Kayo'y magsiparito at magsiyapak, sapagkat ang aalisan ng alak ay puno, ang kamalig ng alak ay inaapawan, sapagkat ang kanilang kasamaan ay malaki. Mga karamihan, sa libis ng pasya, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na sa libis ng pasya. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at pinipigil ng mga bituin ang kanilang kislap, at ang Panginooy aangal mula sa Sion, at palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem, at ang langit at ang lupa ay mga yayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan sa kanyang bayan, at katibayan sa mga anak ni Israel. Sa gayoy inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos, na tumatahan sa Sion, na aking banal na bundok. Kung magkagayoy, magiging banal ang Jerusalem, at hindi na daraan pa sa kanya ang mga taga-ibang lupa. At mangyayari sa araw na yaon, na ang mga bundok ay tutuluan ng matamis na alak, at ang mga burol ay aagusan ng gatas, at ang lahat na batis ng Huda ay aagusan ng mga tubig, at isang bukal ay babalong sa bahay ng Panginoon, at didiligin ang libis ng Sitim. Ang Ehipto ay masisira, at ang Edom ay magiging ilang na sira, dahil sa karahasang ginawa sa mga anak ni Huda, sapagkat sila'y nagbubo ng walang salang dugo sa kanilang lupain. Ngunit ang Huda'y tatahan magpakailanman, at ang Jerusalem ay sasalit-saling lahi, at aking lilinisin ang kanilang dugo na hindi ko nilinis, sapagkat ang Panginoon ay tumatahan sa Sion.